So ayan, welcome back again dito sa channel natin. So isa namang simple and easy na diskarte ang papakita ko sa inyo. At kung bago ka palang muna dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ito naman yung papakita natin sa inyo sa mga simpleng diskarte kung meron kayong ito. So kita nyan, malug na yung kanyang speaker. So natanggal na yung pandikit. So ito is wala siyang power. Kaya ang una-una nating i-check dyan itong kable niyan mismo. So yung sa easy niya na power. So kunan lang niya ng continuity kung may putol dyan. So minsan kasi dyan dumadaan yung problema pag may mga putol dito. So yun din, nawawala talaga yung power niyan. So dito titingnan ko lang naman kung ayos siya. So mukha namang ano to. So balik na rin natin. So ayan, meron din. So ayos yung kable niya. So papakita ko sa inyo yung diskarte pa pag pinower natin para makita nyo lang may mga ganito kayong FM radio. So ayan, inon ko na siya. Wala talaga siyang power. So wala. O, kahit na ugong man lang wala talaga siya. So ang simpleng diskarte lang dito pang mga ganyan. So check natin itong switch nya. So yung volume switch. Kasi nandiyan na connect yung power nyan. So tanggalin lang natin itong mga ano nito dito sa likod, screw nya. So bali apat na klase yan yung screw nya. So papakita ko sa inyo yung pang-apat kasi hindi mo mapapansin yan dito pag tatanggalin mo lang ito. So dalawa lang yung makikita mo talaga niyan kadalasan. Kaya minsan parang yung iba napupersa kaya nababasag na lang yung mga lock ng screw nya. Kaya minsan nagre-resulta yan, minsan ilalagyan na lang natin ng tali para hindi lang siya mabaklas pag ganoon. So papakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung dalawang screw nito. So lagi yan nakapasok dito sa hawakan nitong radyo na to. So nasa ilalim yan. Pag tatanggalin nyo yan, so yan, nakaklip lang naman yan. So sundutin nyo lang to, sabay tulak pa, angat. So lalabas yan yung pinakaano niyan. Nandoon sa ilalim yung screw nito para siya matanggal. So kadalasan ito pwede mo itong angatin sikwatin mo lang to dito, aangat ito siya. So dito papakita ko sa inyo kung paano. Tulak nyo lang ng konti na ganun. Yan, makadaan lang yung unang guide lang naman yan, makakalusot yan. Tapos pwede na siyang angatin. So kuha lang tayo ng flat screw, siguro mas madali. So ayan, maliit na flat screw. So ayan, tulak lang natin to paangat. So yun, nakaangat na siya. So dito sa kabila ulit. So yan. So pag inangat nyo siya, total nakalabas na rin. So ayan na siya. So ayan yung screw. Kaya minsan kasi hindi mo makita siya Kaya minsan pag binubuksan nito, so para akala nila nakalock na lang, nakaklip. Yung pala mayroon pa siyang screw doon sa taas. So ayan yung loob lang naman nito, napakasimple. So ayan yung speaker natin kanina na nahulog na. So ididikit na lang din ulit natin yan. So ngayon diretso tayo dito. So mayroon siyang antenna sa loob. Tapos meron din yan na parang nasa kable lang. So ito na, natanggal na rin yung sa antenna nyo. Kaya siguro hindi na rin siya nakasagap ng maayos. So dito tayo, ito lang naman ang napakasimpleng problema nito kapag ganyan yung nangyayari. So pag ino-on kasi natin ito, yan, aangat yan. So yan, nakaangat siya, di ba? So pag in-off natin, didikit siya. So yan yung contact ng switch nito. Kaya minsan hindi tumatawid papunta dito sa kabilang linya, kaya hindi nabubuhay yung system niya. Kaya minsan akala natin power na yung problema, yung pala nandito lang kadalasan. So ang gagawin nyo dyan, lilinisan nyo lang naman yung contact kung saan tumatapat yan. So yun lang naman yung pinakakaraniwang sakit nito, kahit anong klase, basta merong ganyang klase ng volume na switch siya. So nandoon lang yung problema nyan. Gawin nyo lang, angatin nyo lang muna, tapos yung binadikitan nya, itong nasa ilalim, so linisan nyo lang yan siya. Di naman sabi yan talagang madumi. So kahit kunting ano lang, kasi minsan yung mga kalawang at dumi naiipon niya kasi sa katagalan. So sa sobrang tagal lang ginamit natin siya, so naiipon na siya hanggang sa hindi na siya mag-contact katagalan. Yun na yung nangyayari sa kanya. So dito i-actual testing muna natin bago natin siya
ibalik. So maririnig nyo naman dyan sa speaker. So susubukan natin na makuha natin ng channel ito kung masagap tayo. So putol pa kasi yung pinaka-wire niya, kung mapansin nyo dyan sa may kable ng antena. So medyo may nakukuha na tayo na signal, kaso ang problema parang medyo maingay siya pag may tumutunog niya sa ano, parang may sumasabit. So mayroon diskarte diyan para medyo malinaw pakinggan yung mga ganyan nyo. So may kailangan tayong lagyan dyan ng WD. So lalagyan natin dyan sa likod. So ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin tong board na to, iangat natin yung nasa likod nitong tuner. So yan, tanggalin lang yung itong tatlong screw lang ata ito nandito. So pag natanggal yan, ito na yung nasa likod na to, may lalabas dyan. So ito yung sa tuner nya. So dyan kayo maglalagay ng WD para medyo malinaw-linaw yung tunog mamaya pag nalagyan natin ng WD. So yan yung mga diskarte rin kapag medyo maingay yung ano mo, mahina yung signal, yung signal. Tapos parang pakiramdam mo maugong pa rin siya. So ito lang yun, lalagyan nyo lang ng WD dito kasi karamihan yung contact nito pinapasukan ng alikabok katagalan. Hindi na siya halos makasagap ng signal. So yan yung nangyayari dyan. Kaya dapat pag may nabuksan nyo na katulad nito na ginawa natin, so lagyan nyo na rin ng WD yan. Minsan pag walang WD, kadalasan ginagamit ko nito is yung mantika. So yun yung ginagamit ko, nilalangisan ko siya. Mapansin nyo rin yan, naluluwag yan siya, parang magana siya ikutin. Ganun yung mararamdaman nyo dyan. So ito yung antena, para sigurado tayo, kabit ko na, babalik ko lang itong naputol na to. So ito is yung antena nya. So ipit lang natin to siya dito sa pinaka ano nya. Yan, sa logan lang natin to para maipit natin yung wire nya na yun. Kasi medyo wala tayong makuha maayos na signal, pero may at least kahit paano tumutunog na siya, hindi kagaya kanina na wala talaga tayong nakukuha na ano, kahit anong sounds nito. So may diskarte sa pagbabalik nito, kailangan nakasagad yung ikot mo niyan dito sa bandang kanan pag nakaharap sa'yo. So din ito dapat nakasagad dito yan, oh. So bali hindi ko pala siya naisagad. Mangyayari dyan, so hindi siya sasagad sa tabi. Yan, oh. Meron siyang kahit pihitin natin. So kailangan ang gagawin nyo dyan, ikutin nyo siya hanggang sa pinakatabi. So ito ganun din sa pinakagilid din. So then bago nyo siya ibabalik, kasi pag nilagay nyo sa gitna yan, nakalimutan nyo, hindi nyo yan may sasagad hanggang doon sa kabilang dulo, babangga yan. O kaya kailangan lagi silang magkatabi. So babalik ko na tong mga screw nya para matistingan natin siya. So ngayon ito na siya, pwede na natin siya ulit na testingin. So ito yung kinabit natin antena kanina. So papower lang natin ito siya para malaman natin kung mayroong nagbago doon sa ginawa natin. So ito na siya, testingan na natin. Kapag maugong pa rin yung ginawa nyo na ganyan, so ang dapat nyo gawin, i-exercise nyo siya para yung dumi tumabi hanggang sa mag-ayos yung contact niya, hanggang sa maging mayroon kayong makuha signal na ganyan. Fisher Fox at mga so pag ano na yung nagagawa nyo, so yung ganyan, meron kayo nakukuha ng maayos na signal. So i-ano na lang siya tuloy-tuloy. Minsan kasi dito hindi nagagalaw-galaw ito, kaya bihira lang siya exercise yung kanyang contact. So kaya yan kadalasan minsan mahirap na siyang sumagat ng signal kasi yung dating position hindi na halos nagagalaw doon. So hindi na siya na babago-bago, kaya yung mga dumi pumapasok na doon sa loob ng tuner natin. So yan, yung nagiging problema minsan ang ingay niya na marami na siyang naririnig na
kahit nagsasalita na yung mayroon ng sounds tayo naririnig, pero parang ang feeling natin maano pa rin siya, maingay pa rin. So yun yung mga discarding gagawin nyo lang dyan. So ngayon ang gagawin natin is babalik ko na to, so para matakpan na talaga natin, balik natin to lahat. So yan na. Pag naglagay kayo nito, sukatin nyo lang yan, yung pagkalagay nya, tulak na lang ito, wala nang ibang gagawin ka dito na higpit. So i-insert mo na lang siya, so sa madaling salita. So yan, tulak mo na lang yan, so papasok naman yan kaagad. And then balik natin yung cover ng battery nya, so para tapos na tayo. At kung meron pala kayong mga hindi na intindihan o may mga ganito kayong klase ng mga sakit ng FM radio nyo na ayaw nang gumana, so pwede kayong mag-comment dito para mabigyan ko kayo ng mga idea kung paano nyo siya aayusin. So bali hanggang dito na lang muna pala ulit. So kung bago pa lang sa akin channel, sana wag na wag mo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So yun, stay safe.